sa VIP Lounge at Ninoy Aquino International Airport, Naya, Terminal 3. Isang private medical jet na purong puti ang kulay ay lumapag ng maayos. Sa sandaling marahan itong bumukas, 12 ng mga entourage ang lumabas na parang isang baha at maingat nilang binaba ang isang wheelchair na puno ng high-tech na kagamitan. Ang nakaupo sa wheelchair ay walang iba kundi si Prinsipe Khalid bin Zayed, ang pangatlong prinsipe ng maharlikang pamilya ng United Arab Emirates. Sa ngayon, wala siyang emosyon, parang isang manikin. Ang kanyang dalawang binti ay nakalapat ng matigas at walang galaw. Buong pagkatao niya ay tila walang buhay at parang nawalan ng kaluluwa. Sino ang mag-aakala na pagkalipas lamang ng 45 minuto, ang prinsipeng ito na hinatulan ng habambuhay na pagkaparalisa ng pinakamahuhusay na medical team sa buong mundo ay makakatayo at makakalabas sa pinto ng mag-isa? Kung kumalat ang balitang ito pabalik sa palasyo ng Dubai, tiyak na magkakagulo ang buong maharlikang pamilya. Ang mga airport medical personnel na nakakita sa tagpong ito ay napanganga. Sa totoo lang, nakakita na ang Pilipinas ng maraming malalaking pangyayari. Ngunit ang tanawing ito ay bago sa lahat na nag-iba sa kanilang pananaw. Mahigit 12 ng Royal Guards na nakasuot ng tradisyonal na puting robe ang may malakas na aura. 8 nurse at medics ang nagtutulak ng iba't ibang high-tech na kagamitan. At may 3 maharlikang consultant na may mataas na posisyon na lahat ay may seryosong mukha na tila dumalo sa isang libing ng estado. Si Dr. Ricardo Ricky Reyes, ang inatasang sumalubong sa kanila, ay nakatayo sa tabi, may kabog ang dibdib. Siya ang head of the Orthopedic Department ng Philippine General Hospital, PGH. Nagtatrabaho na siya sa loob ng 30 taon. At nakita na niya ang lahat ng uri ng kakaibang at mahihirap na kaso, ngunit ang isang ito ay iba. Ang kanilang pasyente ay isang tunay na miyembro ng maharlikang pamilya. Ayon sa medical records, 5 taon na ang nakalipas, nahulog si Prinsipe Khalid mula sa kabayo habang nagbabale, nagkaroon ng matinding pinsala sa gulugod, at mula noon ay hindi na siya nakatayo. Pumunta na siya sa pinakamahuhusay na ospital sa mundo sa Amerika, Inglaterra, Switzerland at Alemanya, at iisa lang ang konklusyon. Masyadong matindi ang pinsala sa ugat, nerve, damage, kaya't habambuhay na lang siyang aasa sa wheelchair. Dr. Reyes, narito ang lahat ng medical reports ng pasyente, mahinang sabi ng kaniyang assistant, si Nurse Maya, habang inaabot ang isang makapal na folder na puno ng mga imaging at reports. Ang MRI at CT scans pa lang ay mahigit 100 na piraso. Kinuha ito ni Dr. Reyes at binuklat, lalong kumunot ang kaniyang noo. Ayon sa mga scan, ang ika-4 at ika-5 bahagi ng gulugod ay matinding napinsala at deformed. Ang mga ugat ay sobrang naipit, compressed, at ang mga kalamnan ay nangangayayat, atrophied. Talagang malala ang kalagayan, ngunit may napansin siyang isang mahalagang detalye. Lahat ng Western reports ay nakatuon lamang sa mismong buto ng gulugod, ngunit halos wala itong nakasaad tungkol sa nakapalibot na soft tissue at mga energy channels. Kakaiba, bulong ni Dr. Reyes. Ang mga dayuhang doktor na ito ay napakagaling sa teknolohiya, ngunit masyadong makitid ang kanilang pananaw. Nakatuon lang sila sa buto at ugat, at ganap na binabalewala na ang katawan ng tao ay isang holistic na sistema. Ang convoy ay tahimik na nagtungo sa PGH. Sa daan, napatingin ang lahat ng tao sa Maynila. Ang mga jeepney, kotse at bus ay nagsisiksikan sa kalye. Ang amoy ng pandesal, taho at kwek-kwek ay umaalpas mula sa mga food stalls sa tabi ng daan. Sa labas ng isang convenience store, ilang estudyante ang nag-uusap tungkol sa mobile game nila mamayang gabi. Ang ganitong uri ng pang-araw-araw na pamumuhay ay parang ibang mundo kay Prinsipe Khalid. Nakaupo sa wheelchair, tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse. Ang kaniyang mga mata ay walang buhay, parang nawalan ng kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, mahigit 1,800 araw mula sa pagiging isang masiglang prinsipe na nagbabale. Naging isang disabled na tao siya na umaasa sa iba. Sa palasyo ng Dubai, ang pinakamahuhusay na medical team ay 24 na oras na nagbabantay sa kaniya at gumastos na siya ng bilyon-bilyong dolyar sa mga mamahaling gamot at paggamot. Ngunit wala pa ring pakiramdam ang kaniyang mga binti. Ang kaniyang ina ay halos inanyayahan na ang lahat ng kilalang doktor sa buong mundo para lang siya gumaling. Narinig niya na isang sikat na spine surgeon sa Amerika ang direktang pumunta sa Dubai
at nanatili roon sa loob ng 3 buwan. Nagsagawa ng 2 malaking operasyon, ngunit walang nangyari. Ang rehabilitation center sa Inglaterra, na sinasabing pinakamoderno sa Europa, ay tinuluyan niya ng kalahating taon at araw-araw siyang sumailalim sa iba't ibang physical therapy. Sa huli, umuwi pa rin siyang nakaupo sa wheelchair. Isang neurology professor sa Alemanya ang umiling na lang pagkakita sa mga scan at sinabing halos walang pag-asa ang mga ugat at wala na siyang aasahan sa kaniyang buhay. Kamahalan, narating na po natin ang ospital, mahinang paalala ng Chief Guard. Ang VIP Treatment Center ng PGH ay handa na. Ang proteksyon sa privacy at ang profesionalismo ay nasa pinakamataas na antas. Si Dr. Reyes at ang kaniyang team ay naghihintay na sa pintuan. Bukod sa mga orthopedic expert, kasama sa team ang mga espesyalista sa integrative medicine, acupuncturist at rehabilitation therapist. Maligayang pagdating sa Pilipinas, kamahalan, bati ni Dr. Reyes sa maayos na Ingles. Pagkatapos, pinasabi niya sa interpreter, "Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para tulungan kayong makatayo." Marahan lang tumango si Khalid, ngunit nanatiling malamig ang kaniyang mukha. Sa totoo lang, wala na siyang pag-asa at napilitan lang siyang pumunta sa Pilipinas dahil sa pagmamakaawa ng kaniyang ina. Narinig kasi ng kaniyang ina mula sa isang kaibigan na gumaling sa Pilipinas na napakagaling ng Filipino medical system, lalo na ang pagsasama-sama ng kanluranin at katutubong medisina na nakagawa na ng maraming imposibleng himala. "Kamahalan, maaari ko po ba kayong suriin muna?" Nakayuko at magalang na tanong ni Dr. Reyes. Maliwanag ang ilaw sa examination room. Sinimulan ni Dr. Reyes ang masusing pagsusuri sa mga binti ni Khalid. Ang kaniyang pamamaraan ay ibang-iba sa iba. Hindi lang niya sinuri ang reflexes, ngunit sinusundan din niya ang mga partikular na energy lines at dahan-dahang hinahaplos. Ito ang kaniyang natatanging pamamaraan ng pagsusuri na nabuo mula sa 30 taong clinical experience at kaalaman sa integrative medicine. Sa pamamagitan ng pagdama sa dulo ng kaniyang daliri, nararamdaman niya ang tensiyon ng kalamnan, ang pagbara ng mga energy channels at ang daloy ng chi vital energy. "Dr. Reyes, may nakikita po ba kayong bago?" Mahinang tanong ni Nurse Maya. Hindi agad sumagot si Dr. Reyes at patuloy na sumuri ng seryoso. Biglang huminto ang kaniyang daliri sa isang bahagi ng likod ni Khalid at marahan itong pinisil. Agad na lumiwanag ang kaniyang mga mata. "Tama nga ang hinala ko," sabi niya. Tumayo siya at sinabi sa team, "Ang kasong ito ay napakakagiliw. Ang pinsala sa istruktura ng gulugod ay talagang malala, ngunit hindi ito irreversible. Ang pangunahing problema ay ang matagal na paghigpit ng kalamnan na nagdudulot ng nerve compression at ang pagbara ng energy channels na nagpapahinto sa daloy ng ki at dugo, kaya't wala siyang pakiramdam." "Ano ang gagawin natin ngayon?" tanong ng isang batang resident na si Dr. Calix. "Una, ganap na nating papaluwagin ang mga deep muscle para alisin ang nerve compression. Pagkatapos ay bubuksan natin ang mga energy channels para manumbalik ang daloy ng ki at dugo," kalmadong sabi ni Dr. Reyes. Alam ng lahat na madaling sabihin ang holistic na paggamot, ngunit napakahirap gawin. Isinalin ng interpreter ang mga salita ni Dr. Reyes kay Khalid at sa maharlikang medical team. Nagtinginan ang mga dayuhang doktor na may kulay ginto ang buhok. Sa huli, hindi na nakapagpigil ang isa sa mga lead physician. "Professor Reyes, hayaan niyo akong maging tapat. 5 taon na ang pinsala ng kamahalan. Sa tindi ng nerve damage, posible pa bang baligtarin ito?" Ngumiti si Dr. Reyes. Sa pananaw ng kanluraning medisina, mahirap itong maunawaan. Ngunit ang integrative medicine ay tungkol sa holism at dialectical treatment. Ang katawan ng tao ay hindi isang malamig na makina. Hindi tayo dapat tumuon lang sa isang bahagi. Ang nervous system ay may napakalaking plasticity. Hanggat mahanap natin ang tamang paraan, ang himala ay maaaring mangyari anumang oras. Nagbigay pa ng argumento ang dayuhang doktor, ngunit pinigilan siya ng maharlikang consultant. Tumingin ang consultant kay Dr. Reyes at seryosong sinabi, "Dr. Reyes, pumunta ang kamahalan rito dahil naniniwala kami sa kakayahan ng Filipino medical system. Hinihiling namin na gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Anuman ang maging resulta, lubos na magpapasalamat ang maharlikang pamilya. Kung gayon, simulan na natin," sabi ni Dr. Reyes. Agad niyang inutusan si Maya
na ihanda ang acupuncture set at ang massage bed. Inutusan din niya ang integrative medicine specialist na maghanda ng herbal concoction ayon sa kaniyang prescription. Agad na tumindi ang tensyon sa treatment room. Maingat na inilipat si Khalid sa customized treatment bed. Naghugas ng kamay si Dr. Reyes, tiningnan ang kaniyang manggas at formal na sinimulan ang unang hakbang ng paggamot. Therapeutic massage at manual manipulation base sa mga prinsipyo ng hilot at tuina. Ang kaniyang pamamaraan ay pinagsama ang tradisyonal na massage, bone setting, chiropractic at ang esensiya ng modernong physical therapy. Ang bawat galaw ay precise at ang lakas ay tama lang. Kamahalan, baka po makaramdam kayo ng kirot o pamamanhid. Normal po iyon. 5 taon nang matigas ang inyong mga kalamnan. Ngayon, kailangan nating dahan-dahang paluwagin ang mga deep tissue na iyon. Kagatlabi si Khalid. Nagsimula siyang magpawis sa noo. Sa totoo lang, napakatagal na niya itong hindi naramdaman. Sa loob ng 5 taon, ang kaniyang mga binti ay parang kahoy. Ngayon, ang biglaang kirot, hapdi at pamamanhid ay nakakagulat at nakakatakot sa kaniya. Dr. Reyes, nagsisimula na pong tumibok ang mga kalamnan niya. Masayang sigaw ni Maya. Mabuti, ipagpatuloy mo. Kalmado ang boses ni Dr. Reyes at hindi nagiba ang kaniyang kamay. Alam niya na ito ang kritikal na sandali at kailangan niyang tapusin ng buo ang proseso. Pagkalipas ng 20 minuto, natapos ang bahagi ng massage. Kinuha ni Dr. Reyes ang mga sterilized silver needle at sinimulan ang tumpak na acupuncture sa likod at binti ni Khalid. Ang bawat punto ay maingat na pinili ang tradisyonal na energy points at ang mga nerve trigger points na natuklasan ng modernong anatomy. Da Zui, Juan Tiao, Yang Lingquan, Zhusan Li, binanggit ni Dr. Reyes ang mga pangalan ng punto habang nagtuturok. Ang mga puntong ito ay direktang nagpapagana ng mga ugat at nagpapabalik sa daloy ng ki at dugo. Pagkatapos ng acupuncture, ikinabit niya ang electroacupuncture na aparato. Ang mahinang electrical current ay dumaan sa mga karayom at pumasok sa katawan na nagpapasigla sa mga ugat na 5 taon ng tulog. Biglang nakaramdam si Khalid ng kiliti sa kaniyang mga binti, parang dinadagsa ng maliliit na langgam. Napakagaling! Ibig sabihin, nagsisimula ng gumana ulit ang mga ugat. Masayang tumango si Dr. Reyes. Sa susunod na 15 minuto, tanging ang tunog ng electroacupuncture na aparato ang maririnig sa treatment room. Ang mga Royal Guards at medical team ay naghihintay sa labas, hindi makahinga. Lumipas ang oras. Sinimulan ni Dr. Reyes ang paghila ng mga karayom at maingat niyang pinagmamasdan ang reaksyon ni Khalid. Sa sandaling nahugot ang huling karayom, huminga siya ng malalim at sinabi kay Khalid, "Kamahalan, subukan niyo pong igalaw ang inyong kanang hinlalaki sa paa." Agad na isinalin ng interpreter. Natigilan si Khalid. Ilang beses na niyang sinubukan ito sa loob ng 5 taon at kahit kailan ay hindi siya nagtagumpay. Tumingin siya sa kaniyang paa. Komplikado ang kaniyang mga mata. Subukan niyo lang. Huwag kayong mag-alala, paghihikayat ni Dr. Reyes. Huminga ng malalim si Khalid at itinuon ang lahat ng kaniyang atensyon sa kaniyang kanang paa. Pagkatapos, nangyari ang himala. Ang kaniyang kanang hinlalaki sa paa ay gumalaw ng bahagya ngunit malinaw. Kahit na napakaliit ng paggalaw, talagang gumalaw ito. "Diyos ko!" sigaw ng Royal Consultant. Gumagalaw ang kaniyang paa. Gumalaw talaga. Gumalaw. Nagkagulo ang buong treatment room. Lahat ay nagsiksikan. Ang mga dayuhang doktor ay naglalakihan ng mga mata. Gumawa sila ng pinakamasusing pagtatasa at nagkaisa na hindi na ito posibleng gumaling, ngunit pagkalipas lamang ng 45 minuto, gumalaw na ang kaniyang paa. Si Khalid mismo ay tulala at biglang namula ang kaniyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, ngayon niya lang naramdaman na buhay pa ang kaniyang mga binti. Ang pakiramdam ng muling pagkabuhay ay tumagos sa kaniyang puso. "Huwag kayong maging emosyonal, ipagpatuloy natin," kalmadong sabi ni Dr. Reyes. "Kamahalan, subukan niyo na ngayong iangat ng bahagya ang inyong kanang binti." Kagatlabi si Khalid at ginamit ang lahat ng kaniyang lakas. Ang kaniyang kanang binti ay nagsimulang manginig at umangat. Kahit ilang sentimetro lang, ang lahat ng naroroon ay napigil ang hininga, saksi sa makasaysayang sandaling ito. Napakagaling. Mas mabilis ang recovery kaysa sa inaasahan ko. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay patatagin ang resulta
at hayaang muling maalala ng mga kalamnan, sabi ni Dr. Reyes. Dr. Reyes, hindi ito kapani-paniwala. Lumapit ang dayuhang doktor na may kulay ginto ang buhok, puno ng paghanga. Paano nyo nagawa ito? Ganap na binaligtad nito ang aming pag-unawa sa pinsala sa gulugod. Ngumiti ng mapagkumbaba si Dr. Reyes. Hindi ito tagumpay ko lang. Ito ang tagumpay ng integrative medicine. Ang kanluraning medisina ay magaling sa tumpak na diagnosis at localization. Ang integrative, traditional medicine ay magaling sa holistic conditioning at pagpapagana ng kakayahan ng katawan na gumaling ng mag-isa. Kapag pinagsama ang dalawa, nakakagawa tayo ng ganitong imposibleng himala. At ngayon, makakatayo na ba ang kamahalan ng mag-isa? Sabik na tanong ng Royal Consultant. Sa teorya, oo. Ngunit kailangan niya ng kaunting tulong. Calix, itulak mo ang walker. Maya, tulungan mo ang kamahalan na umupo, utos ni Dr. Reyes. Sa tulong ng lahat, dahan-dahang umupo si Khalid. Ang sandaling ito ay napakalaking pag-unlad na para sa kaniya. Tumingin siya sa kaniyang mga binti at tumulo ang kaniyang luha. Ang isang 35 taong gulang na matapang na prinsipe ay umiiyak na parang bata. Kamahalan, tama na po ang pag-iyak, sabi ni Dr. Reyes habang tinapik ang kaniyang balikat. Ngayon, hindi pa panahon para magdiwang. Kailangan nating tumayo at maglakad. Itinulak ang walker. Maingat na inalalayan siya ni Dr. Reyes at ng 2 rehabilitation therapist. Dahan-dahan lang. Ilagay muna ang weight sa walker. Gamitin ang kaunting lakas ng binti. Nanginginig ang mga binti ni Khalid. Dahil 5 taon itong hindi ginamit, malala ang muscle atrophy. Ngunit naramdaman niya talaga na gumagamit siya ng lakas para suportahan ang kaniyang timbang. Ang pakiramdam na ito ay nakakaiyak. Mabuti. Ngayon, subukan mong igalaw ang kanang paa. Maliit na hakbang lang, sabi ni Dr. Reyes. Ang kanang paa ay umangat, umabante ng 10 sentimetro at matatag na lumapag kahit na ang kilos ay parang robot. Ang hakbang na iyon ay totoo. Tuwang-tuwang tumalon si Maya. Ngayon, ang kaliwang paa. Ang kaliwang paa ay umangat din at umabante. Pagkatapos ay lumapag. Nagpatuloy si Khalid sa pag-abante, hakbang-hakbang. Sa bawat hakbang, ginagamit niya ang lahat ng kaniyang lakas. At sa bawat hakbang, siya ay pinawisan. Ngunit ang bawat hakbang ay isang himala. Nang makarating siya sa pinto ng treatment room, ang 12-dosenang guards na nakasuot ng puting robe sa labas ay napanganga. Sinundan nila ang prinsipe sa loob ng maraming taon. Mula sa pagiging masigla hanggang sa ganap na pagkawala ng pag-asa. Hindi nila kailanman inakala na makikita nila ang tagpong ito. Allah Akbar. Diyos ko. Lumuhod ang chief guard. Tumutulo ang luha. Ito ay biyaya ng Diyos. Lahat ng iba pang guards ay lumuhod din. Ang pasilyo ay napuno ng mga pagdarasal ng pasasalamat sa Arabic. Nakita ni Khalid ang mga matatag na guards na ito na umiiyak at umiyak din siya. Hindi ito biyaya ng Diyos. Ito ay biyaya ng mga Filipino doctors. Dr. Reyes, kayo ang living saint na ipinadala ng Diyos para iligtas ako. Agad na isinali ng interpreter ang mga salitang ito kay Dr. Reyes. Agad na umiling si Dr. Reyes. Kamahalan, huwag po ninyo akong purihin ng ganyan. Ginagawa ko lang ang trabaho ko bilang isang doktor. Isa pa, nagsisimula pa lang ang inyong recovery. Kailangan pa ninyong mag-acupuncture at massage araw-araw. Gaano man katagal, hindi ako babalik sa Dubai, sabi ni Khalid na puno ng determinasyon sa kaniyang mga mata. Kailangan kong ganap na makatayo. Gusto kong maglakad ng mag-isa. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat pabalik sa Dubai. Ang buong maharlikang pamilya ng UAE ay nagkagulo. Ang ina ni Khalid, nang marinig ito, ay umiyak ng husto. Agad siyang nag-ayos ng private jet para pumunta sa Pilipinas. Gusto niyang makita ng personal ang pagtayo ng kaniyang anak. Ang ama ni Khalid, mas lalo pang nagulantang. Agad niyang tinawag ang lahat ng maharlikang elders para magpulong at nag-anunsyo ng malaking bonus para sa Filipino medical team. Gusto rin niyang makipagtulungan ng husto sa Pilipinas sa larangan ng medisina. Sa Pilipinas, kahit hindi ito lumabas sa balita, kumalat na ang istorya sa medical community. Ang hospital director ng PGH ay personal na inanyayahan si Dr. Reyes at ang kaniyang team sa kaniyang opisina at labis silang pinuri. Ricky, nagbigay kayo ng karangalan sa Filipino medical system. Palagi na lang iniisip ng mga dayuhan na mahina ang mga Asian doctors. Ngayon, napatahimik nyo na sila.
Ang ating medical technology ay world-class talaga. Agad na nagpakumbaba si Dr. Reyes. Direktor, nagmamalabis po kayo. Hindi lang po ito tagumpay ko. Lahat ng integrative specialists at acupuncturists sa team ay nagbigay ng buong lakas. Ang tagumpay na ito ay ang pinakamahusay na patunay ng pagsasama-sama ng kanluranin at katutubong medisina. Ang mukha ng direktor ay namula sa tuwa. Tama, ang dual approach ng kanluranin at katutubong medisina ang ating unique selling proposition. Alam mo ba, maraming international top hospitals ang nagpadala sa amin ng private messages at gustong kopyahin ang ating sistema. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Khalid sa PGH. Acupuncture at massage sa umaga, physical therapy sa hapon, at herbal medicine sa gabi. Gumawa si Dr. Reyes ng isang personalized recovery plan para sa kaniya at ang bawat hakbang ay maingat na pinlano. Sa panahon ng paggamot, nagsimula ring maunawaan ni Khalid ang Pilipinas. Dati, akala niya ang Pilipinas ay isang maliit na isla sa Asia na may okay na ekonomiya. Ngunit nang dumating siya, napagtanto niya na ang lugar na ito ay nakakagulat na moderno, ganap na iba sa inaakala niya. Dr. Reyes, napakagaling talaga ng medical system ng Pilipinas. Hindi napigilan ni Khalid na humanga pagkatapos ng isang treatment session. Tumira na ako sa mga top hospitals sa Europa at Amerika. Maganda ang mga kagamitan. Ngunit pakiramdam ko ay malamig at walang humanity. Iba rito. Hindi lang ninyo ginamot ang aking mga binti. Tinrato ninyo rin ako bilang isang buong tao. Iyan ang aming core value, paliwanag ni Dr. Reyes. Tao muna bago ang lahat. Ang pasyente ay hindi isang spare part. Hindi tayo dapat mag-ayos lang ng binti at balewalain ang tao. Kailangan natin ng holistic treatment. Dagdag pa, mayroon tayong universal healthcare. Kahit na pribado ang inyong treatment, ang sistemang ito ay nagturo sa aming mga healthcare workers na maging tapat sa bawat pasyente. Universal healthcare? Usisa ni Khalid. Lahat ng tao, hindi kailangang mag-alala sa pera kapag nagpapagamot? Opo, mula sa sanggol hanggang sa matatanda. Kapag nagkasakit, pumupunta sa ospital. Hindi sila maaantala sa paggamot dahil sa kawalan ng pera, dagdag ni Maya. Ang mga Pilipino ay maaaring hindi ang pinakamayaman, ngunit ang mga core benefits tulad ng healthcare at edukasyon ay napakaganda. Natahimik si Khalid. Sa Dubai, ang mga maharlikang pamilya ay nakakakuha ng top-tier medical care sa buong mundo, ngunit ang kondisyon ng healthcare ng ordinaryong tao ay malayo. Ang Pilipinas, isang maliit na lugar, ay nagawang magkaroon ng universal healthcare? Napakagaling. Sa ikatlong araw ng paggamot, kapansin-pansin ang pag-unlad ni Khalid. Hindi na niya kailangan ng walker. Kaya na niyang lumakad ng dahan-dahan na may kaunting suporta. Ang lakas ng kaniyang dalawang binti ay mabilis na bumabalik. Kahit nanginginig pa, malaki na ang pagkakaiba kumpara sa pagdating niya. Kamahalan, ngayon, subukan nating lumakad ng completely independent, nagpasya si Dr. Reyes. Kaya ako po ba talaga? Kinakabahan at nasasabik si Khalid. Mas mabilis ang recovery ninyo kaysa sa inaasahan ko. Naniniwala akong kaya ninyo, paghihikayat ni Dr. Reyes. Ngunit dahan-dahan lang, huwag magmadali. Sa rehabilitation room, nakatayo si Khalid sa pagitan ng mga parallel bars. Bahagya lang siyang humawak sa mga bar. Nakatayo sa kaniyang tabi si Dr. Reyes at ang rehabilitation therapist, handang sumuporta ngunit hindi direktang humahawak. Mabuti. Ngayon, bitawan ang mga kamay at subukan ninyong tumayo ng matatag, kalmadong utos ni Dr. Reyes. Huminga ng malalim si Khalid at dahan-dahang binitawan ang mga kamay. Nanginginig ang kaniyang katawan, ngunit agad siyang nakabawi. Ang kaniyang dalawang binti, kahit nanginginig pa, ay kinaya na ang buong timbang ng kaniyang katawan. Napakagaling. Ngayon, lumakad kayo ng ilang hakbang. Iangat ang kanang paa at ilagay sa harap. Iangat ang kaliwang paa at ilagay ulit sa harap. Nagpatuloy si Khalid sa pag-abante, hakbang-hakbang. Wala siyang ginamit na panlabas na tulong. Gumamit siya ng sarili niyang mga binti. Kahit na hindi pa maganda ang kaniyang posture at kailangan niyang mag-focus para hindi matumba, naglalakad na talaga siya. Naglalakad na ako! Naglalakad na ako! Sigaw ni Khalid. Lumabas ang kaniyang boses. Tumulo ang kaniyang mga luha. Ang mga nurse at doktor sa paligid ay pumapalakpak at sumisigaw. Naging fever pitch ang buong lugar. Ang isang tao na hinatulan ng habambuhay na pagkaparalisa ay nakakalakad ng mag-isa sa loob lamang ng 3 araw. Ito ay isang medical miracle. Nang kumalat ang balita pabalik sa Dubai,
Ipinalabas ito ng National Television ng UAE. Kahit na hindi pinangalanan ang prinsipe, alam ng lahat ng maharlikang pamilya kung sino ito. Maraming miyembro ng maharlikang pamilya ang nagsimulang magplano na ipadala sa Pilipinas ang lahat ng kanilang mahihirap na kaso. Ang ina ni Khalid ay hindi na nakatiis. Nag-ayos siya ng special flight papuntang Pilipinas kasama ang ilang royal elders. Gusto nilang makita ng personal ang himala. Sa ika-5 araw, nang dumating ang prinsesa sa PGH, ang nakita niya ay ang kaniyang anak na nakatayo at naghihintay sa pintuan. Hindi siya nakaupo sa wheelchair. Nakatayo talaga siya. Dahan-dahang lumakad si Khalid, kahit na medyo matigas pa ang kaniyang kilos, talagang naglalakad siya ng mag-isa. Umiyak ang prinsesa. Agad niyang niyakap ang kaniyang anak at umiyak ng malakas. 5 taon siyang nanood sa kaniyang masiglang anak na naging isang disabled na tao. Ang sakit ay halos hindi niya kinaya. Dinala niya ang kaniyang anak sa mga top hospital sa buong mundo, gumastos ng hindi mabilang na pera at lahat sila ay nagsabing wala ng pag-asa. Ngunit sa Pilipinas, nabago ang lahat sa loob lamang ng ilang araw. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Galit na nagdasal ang prinsesa sa Arabic. Pagkatapos, humarap siya kay Dr. Reyes at yumukod ng 90 degrees. Dr. Reyes, iniligtas ninyo ang aming buong pamilya. Kayo ang aming bayani habang buhay. Agad siyang inalalayan ni Dr. Reyes. Prinsesa, hindi niyo po kailangang gawin iyan. Tungkulin ko lang po ito. Isa pa, kailangan pa rin ni Kamahalan Khalid na magpatuloy sa therapy. Gaano man katagal, magkano man ang magugol, handa kami, sabi ng prinsesa, umiiyak ngunit matatag ang boses. Mananatili si Khalid sa Pilipinas hanggang sa ganap siyang gumaling. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Khalid sa sistematikong paggamot. Bukod sa araw-araw na acupuncture, massage at physical therapy, tinuruan din siya ni Dr. Reyes ng Qigong at Simplified Tai Chi para mas makontrol ang kaniyang katawan at mapaluwag ang mga energy channels. Napakakagaling ng mga Eastern wellness practices na ito, humanga si Khalid pagkatapos ng isang session. Nararamdaman ko ang ki na tumatakbo sa loob ko. Ito ba ang tinatawag ninyong ki at sirkulasyon ng dugo? Ang tinatawag nating meridians, ki at dugo ay iisa lang, paliwanag ni Dr. Reyes. Ang matagal na pagsasanay ng mga ito ay makakapagpabilis ng inyong recovery at magpapaganda sa inyong pangkalahatang kalusugan. Hook na si Khalid sa integrative medicine. Araw-araw, seryoso siyang nag-aaral ng mga kilos. Dati, sa Dubai, wala siyang pakialam sa Eastern culture at iniisip niya na ang Western science at medisina ang pinakamahusay. Ngayon, nagbago ang kaniyang isip. Dr. Reyes, bakit hindi ako nagamot ng maraming sikat na ospital sa Europa at Amerika, ngunit nagtagumpay kayo? Sa wakas, ay naibulalas ni Khalid ang kaniyang katanungan. Nag-isip si Dr. Reyes, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas magaling. Magkaiba lang ang pananaw. Gusto ng kanluraning medisina na i-dissect ang tao, pag-aralan kung anong parte ang sira at ayusin ito. Ang integrative medicine ay tumitingin sa kabuuan. Sa inyong kalagayan, ang kanluraning medisina ay nakakita ng mga broken nerves at hinatulan kayo. Ang integrative medicine ay nakakita ng mga blocked energy channels at stagnated ki at dugo, na ganap na kayang gamutin sa pamamagitan ng acupuncture at herbal medicine. Kaya pala, napagtanto ni Khalid, kaya't ang pagsasama-sama ng kanluranin at katutubong medisina ay nangangahulugang pagkuha ng best of both worlds. Tumango si Dr. Reyes. Ang Western diagnosis ay tumpak. Gagamitin natin ang pinakamahusay na MRI at CT scans para hanapin ang problema. Sa paggamot, ang integrative medicine ay mas gentle at mas thorough. Kapag pinagsama ang dalawa, walang makakatalo. Sa pagtatapos ng ikalawang linggo, nakita na ang visible progress ni Khalid. Kaya na niyang lumakad ng completely independent. Kahit mabagal pa, matatag na ang kaniyang lakad. Sinimulan na ni Dr. Reyes ang mas matitinding pagsasanay. Pag-akyat at pagbaba ng hagdan, pagtayo sa isang paa, at deep squats. Kailangan pa nating palakasin ang inyong mga kalamnan. Dahan-dahan lang, sabi ng rehabilitation therapist na si Calix habang nagde-demonstrate. Napakasuporta ni Khalid. Ginawa niya ang bawat ehersisyo hanggang sa siya ay magpawis. Alam niya na ang lahat ng ito ay oportunidad na ibinigay sa kaniya ng team ni Dr. Reyes, kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng kaniyang makakaya.
Sa pananatili niya sa ospital, lubos na nagustuhan ni Khalid ang Pilipinas. Napakabuti sa kaniya ng mga healthcare workers. Professional sila ngunit may humanity. Hindi sila nagpapakita ng labis na paggalang dahil siya ay isang prinsipe. At hindi sila nagpakita ng pagkaiba dahil magkaiba ang kultura. Ang pakiramdam ng pagkakapantay-pantay at init ay napakasarap. Maya, lahat ba ng Pilipino ay madaling makasundo? Tanong ni Khalid. Ngumiti si Maya. Medyo nahihiya. Kamahalan, napupuri niyo kami. Baka lumaki ang ulo namin. Ngunit totoo na ang mga Pilipino ay mas hospitable. At ang lipunan ay open, ngunit mayroon pa ring warmth ng nakaraang henerasyon. Narinig ko na napakasikat ng Filipino night markets. Kapag kaya ko nang maglakad ng maayos, dalhin mo ako, sabi ni Khalid. Sibay, lumiwanag ang mga mata ni Maya. Ang mga street food sa night market ay napakarami at napakamura. Ang Pilipinas, kahit maliit, ay may napakataas na quality of life. May mga badlabu-ipotong oras na convenience stores sa lahat ng dako. Nagsimula na ring magbahagi ng kuwento si Khalid. Ang mga bodyguards ko ay pumupunta araw-araw sa convenience store. Sabi nila, hindi pa sila nakakita ng ganito kagandang tindahan. Hindi ba? Iyan ang lakas ng Pilipinas, pagmamalaki ni Maya. Wala tayong ganoong karaming supercars at skyscrapers tulad ng Dubai. Ngunit ang convenience at happiness index ay mataas. May convenience store sa bawat kanto at ang LRT, MRT ay malawak. Kung ano ang gusto mong kainin, available agad. Ang mga salitang ito ay lalong nagpaganda sa tingin ni Khalid sa Pilipinas. Bago siya dumating, akala niya ang Asia ay underdeveloped. Ngayon, napagtanto niya na ang quality of life ng mga tao rito ay mas mataas kaysa sa Europa at Amerika. Sa ikatlong linggo, nagpasya si Dr. Reyes na mag-level up. Dinala niya si Khalid sa parke malapit sa PGH. Maganda ang kapaligiran at sariwa ang hangin. Kamahalan, ang target natin ngayon ay 1 kilometro. Ito ang graduation mile ninyo. Medyo kinabahan si Khalid. Nagbigay ng full support si Dr. Reyes. Umalis ang grupo sa ospital at dahan-dahang lumakad sa sidewalk. Ang mga tao na nakakita sa grupo ng mga bodyguards na nagbabantay sa isang dayuhan na nakasuot ng damit ng ospital ay napatingin. Ngunit mataas ang Filipino culture, kaya walang nagtipon o nagkuha ng litrato. Nang makarating sila sa parke, nagsimula ng magpawis si Khalid. Ngunit nagpatuloy siya. Puno ng mga nag-eehersisyo ang parke. May nag-tai chi, may nag-arnis warm-ups. Nagulat si Khalid. Dr. Reyes, ano po ang ginagawa ng mga lolo at lola na iyon? Tai chi, ang ating tradisyonal na wellness secret, paliwanag ni Dr. Reyes. Mabagal ang mga kilos, ngunit may kapangyarihan. Nagpapabalanse ito ng ki at dugo. Ang araw-araw na pagsasanay ay nagpapatibay sa katawan. Ang mga lolo't lola sa Pilipinas ay napakagaling mag-alaga ng sarili? Oo. Dagdag pa, libreng magpagamot dahil sa universal healthcare, kaya napakatagal ng average lifespan, sabi ni Dr. Reyes. Pagkatapos ng 1 kilometro, pagod na si Khalid ngunit masayang masaya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na naglakad siya ng ganito kalayo sa sarili niyang mga binti. Umiyak ang kaniyang bodyguards. Nang makabalik sa ospital, agad na nag-anunsyo si Dr. Reyes. Kamahalan, mas mabilis ang recovery ninyo kaysa sa textbook. Sa loob ng 2 linggo pa, magiging normal na ang inyong buhay. Talaga? Akala ko aabutin ng kalahating taon, sabi ni Khalid. Maganda ang inyong kalusugan at determinado kayo. At syempre, unbeatable ang ating integrative medicine, sabi ni Dr. Reyes, mayabang ang ngiti. Ngunit, pagbalik nyo sa Dubai, kailangan nyo pa ring alagaan ang sarili. Magbibigay ako ng ilang herbal medicine para sa inyo. Inumin ninyo ito ng regular at gawin ninyo ang kigong na itinuro ko sa inyo. Dr. Reyes, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Namula ang mga mata ni Khalid. Binigyan nyo ako ng panibagong buhay. Ang magamot ka ay isang karangalan para sa akin, sabi ni Dr. Reyes, medyo nahihiya. Nagbigay ito ng karangalan sa integrative medicine. Sana, mas maraming tao ang maniwala at kumilala sa integrative medicine. Nang gabing iyon, nagdaos ng napaka-espesyal na hapunan ang ina ni Khalid sa isang 5-star hotel malapit sa ospital. Inanyayahan niya si Dr. Reyes, ang team, at ang mga hospital directors. Napakaganda ng setting at ang mga pagkain ay exquisite. Nagdala pa sila ng top-grade spices at delicacies mula sa Dubai. Dr. Reyes, ito ay munting regalo,
Mula sa aming maharlikang pamilya, sabi ng prinsesa habang personal na nag-abot ng isang luxurious box. Nang buksan, puno ito ng pinakamagaling na frankincense at agarwood mula sa UAE at ilang kumikinang na alahas. Agad na tumanggi si Dr. Reyes. Prinsesa, napakamahal po nito. Hindi ko po ito matatanggap. Kailangan niyo itong tanggapin. Matatag ang boses ng prinsesa. Iniligtas ninyo ang buhay ng aking anak. Ang mga bagay na ito ay hindi sapat para ipahayag ang pasasalamat ng aming buong pamilya. Bukod pa rito, nagpasya na ang aming maharlikang pamilya na magtatag ng medical foundation sa Pilipinas na may layuning sumuporta sa pananaliksik ng integrative medicine para tulungan ang mas maraming pasyente tulad ni Khalid na gumaling. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Isang foundation at nakatuon sa integrative medicine. Ito ay napakagandang balita para sa Filipino medical community. Prinsesa, lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong kabaitan. Nanginginig ang boses ng PGH Director. Ang foundation na ito ay hindi lang makakapagligtas ng mas maraming tao, kundi magpapakita rin ng aming sistema sa international medical community. Ito ang dapat kong gawin, sabi ng prinsesa, nakangiti. Ang karanasan ni Khalid ay nagpakita sa amin kung gaano kagaling ang integrative medicine at kung gaano kalakas ang Filipino medical system. Gusto naming ipamahagi ang biyaya na ito sa mas maraming tao. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang tumayo si Khalid. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na tumayo siya at nagsalita sa isang pampublikong pagtitipon. Mga kaibigan, 5 taon na ang nakalipas. Tuluyan nang nawala ang pakiramdam ng aking mga binti. Hinatulan ako ng mga doktor sa Europa at Amerika. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay tapos na ako. Nabubuhay akong parang isang walking dead. Nanginginig ang boses ni Khalid. Ngunit binigyan ako ni Dr. Reyes ng pangalawang buhay. Sa loob lamang ng 3 linggo, nakatayo na ako, nakakalakad, nakakatakbo at nakakatalon. Hindi ito himala. Ito ang lakas ng medisina. Ang lakas ng pagsasama-sama ng kanluranin at katutubong medisina. Lumakas ang palakpakan. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo. Ang Pilipinas ay hindi isang underdeveloped island tulad ng iniisip ninyo. Narito ang world-class medical technology at narito ang pinakamahusay na mga doktor. Lalo pang naging emosyonal si Khalid. Ibabalita ko ang aking karanasan sa buong mundo at ipapakita ko sa lahat kung gaano kalakas ang Filipino medical system. Lalo pang lumakas ang palakpakan. Maraming tao ang naiyak. Hindi na lang ito kuwento ng pasyente na gumaling. Ito ay patunay ng kalakasan ng Filipino medical system. Sa ika-4 na linggo, pumasok si Khalid sa advanced training. Sinimulan ni Dr. Reyes ang mas matitinding exercises. Jogging, jumping, deep squats lahat ay kasama sa kaniyang schedule. Ang bawat kilos ay ginawa ni Khalid ng maayos. Ang lakas at coordination ng kaniyang 2 binti ay bumalik na sa normal na level. Kamahalan, kaya na ninyong maglaro ng basketball, masayang sabi ni Calix. Ang moderate exercise ay makakapagpabilis ng muscle recovery. Kaya ko bang mag-basketball? Lumiwanag ang mga mata ni Khalid. Nakita ko na mahilig maglaro ng basketball ang mga Pilipinong kabataan. Sige ba? Sabi ni Calix. Pero dahan-dahan muna, huwag masyadong matindi. Naglagay ng basketball hoop sa hospital grounds. Nagsimulang mag-shoot si Khalid. Ang una ay airball, ang pangalawa ay rimmed out. Ang pangatlo ay swish. Naghiyawan sina Maya at ang mga nurse. Si Khalid mismo ay tumalon sa tuwa. Ang kilos na ito ay impossible sa kaniya 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, kaya na niya itong gawin ng madali. Matatag ang kaniyang mga binti sa pagtalon at paglapag. Kinuhanan ng litrato ng photographer ang tagpong ito. Kalaunan, naging isa ito sa pinakamahalagang larawan ng maharlikang pamilya ng UAE. Sa larawan, nakangiti si Khalid, mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang kaniyang mga paa ay nasa ere, puno ng sigla. Sino ang mag-aakala na ito ay isang taong paralyzed sa loob ng 5 taon? Sa ika-5 linggo, ginawa ni Dr. Reyes ang pinakakumpletong follow-up examination kay Khalid. Ang resulta, ang soft tissue sa paligid ng gulugod ay ganap ng normal, ang nerve conduction ay fully recovered. Ang lakas at endurance ng kalamnan ay hindi pa bumabalik sa peak bago ang pinsala, ngunit wala na siyang problema sa pang-araw-araw na buhay. Kaya na rin siyang mag-ehersisyo. Kamahalan. Mula sa pananaw ng medisina,
ganap na kayong gumaling. Inihayag ni Dr. Reyes ang magandang balita. Naging fireworks ang buong klinika. Niyakap ni Khalid si Dr. Reyes, hindi makapagsalita sa sobrang tuwa. Sa wakas, tapos na ang bangungot ng 5 taon. Nabawi na niya ang kaniyang malusog na katawan at ang kaniyang kalayaan. Ngunit kailangan pa ring alagaan ang sarili, paalala ni Dr. Reyes. Manatili sa pagsasanay ng qigong at uminom ng herbal medicine ng regular. Huwag masyadong mapagod. Ang gulugod ay nagkaroon ng matinding pinsala. Kahit gumaling na, kailangan pa ring mag-ingat. Gagawin ko, pangako ni Khalid. Isang araw bago umalis, gusto ni Khalid na pumunta sa Manila Night Market. Nag-alala si Dr. Reyes sa security at gusto sana niyang tumanggi, ngunit hindi siya nakatiis sa pag-asam sa mga mata ni Khalid. Sa huli, pumayag siya. Pinili nila ang isang sikat na food strip sa Malate. Nag-security sweep ang mga bodyguards para tiyakin na hindi masyadong maraming tao. Nang makarating sila sa night market kinagabihan, nagulat si Khalid. Ang iba't ibang amoy ng pagkain ay nagpatulo sa kaniyang laway. Ang ingay ng mga nagtitinda ay malakas. Ang dami ng tao ay umaapaw, puno ng sigla. Mahaba ang pila sa kwek-kwek at fishball stall. Ang amoy ng barbecue ay umaabot ng 10 metro. Ang halo-halo at buko shake ay nakahilera sa counter. Kamahalan, tikman niyo po ang halo-halo, mariing sinabi ni Maya. Ito ang pambansang dessert ng Pilipinas. Huminga ng malalim si Khalid. Lumiwanag ang kaniyang mga mata. Wow, napakasarap nito. Hindi masyadong matamis at chewy pa ang mga sahog. Pagkatapos, nilinis niya ang kwek-kwek, fishball, balut at lechon kawali. Punong-puno ng mantika ang bibig ni Khalid, hindi na nag-alala sa kaniyang imahe. Ang mga Pilipino na naglalakad sa tabi ay nakita ang dayuhan na kumakain ng ganito kasaya at nakangiti. Masarap ba, sir? Napakasarap. Itinaas ni Khalid ang kaniyang hinlalaki. Ang Filipino street food ay amazing talaga. Tuwang-tuwa ang tindera. Nagbigay pa siya ng libreng barbecue sticks. Mabalik kayo, napakainit ng mga Pilipino. Ang init ng Filipino culture na ito ay nagbigay ng emosyon kay Khalid. Sa Dubai, nabuhay siyang parang nakakulong sa isang gintong hawla. Hindi siya malapitan ng ordinaryong tao. Ngunit sa Pilipinas, kaya niyang makisiksik sa night market at makipag-usap sa mga tindera tulad ng isang ordinaryong tao. Ito ang totoong buhay. Dr. Reyes, gustong-gusto ko talaga ang Pilipinas, humanga si Khalid habang naglalakad sa night market. Ang mga tao ay napakainit, ang pagkain ay masarap at mura. Kahit na hindi kasing yaman ng Dubai, ang happiness index ay off the charts. Bawat lugar ay may sariling charm, sabi ni Dr. Reyes. Ang Pilipinas, kahit maliit, ay may malalim na humanity at maaasahang sistema. Iyan ang pinakamahusay na bahagi natin. Tama, tumango si Khalid. Pag-uwi ko, sasabihin ko sa aking ama, hindi lang dapat tumingin sa skyscrapers at luxury cars. Ang mahalaga ay ang komportableng pamumuhay ng ordinaryong tao. Pagkatapos ng night market, pumunta sila sa isang 24-hour bookstore. Nagulat si Khalid na maraming tao pa rin ang nagbabasa ng libro sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga Pilipino ay napakahilig mag-aral. Ganyan talaga kami, sabi ni Maya, mayabang. Gaano man ka-busy ang trabaho, naglalaan kami ng oras para mag-recharge. Naglakad si Khalid sa bookstore sa loob ng 2 oras. Bumili ng mga libro tungkol sa integrative medicine at Filipino culture. Sinabi niya na dadalhin niya ito pabalik para pag-aralan at dalhin ang lahat ng magagandang bagay tungkol sa Pilipinas sa Dubai. Sa umaga bago siya umalis, nagdaos ang PGH ng isang simpleng farewell ceremony. Lahat ng team ni Dr. Reyes ay naroon. Naghiwalay sila ng may namumulang mata. Dr. Reyes, habang buhay kong tatandaan ang inyong kabutihan. Mahigpit na hinawakan ni Khalid ang kamay ni Dr. Reyes. Hindi lang ninyo ginamot ang aking mga binti. Ibinalik din ninyo sa akin ang meaning ng buhay. Ang mailigtas ka ay ang pinakamalaking karangalan sa buhay ko, sabi ni Dr. Reyes. Tandaan ang bilin ko. Araw-araw na pagsasanay, regular na pag-inom ng gamot. Kung may problema, i-text mo lang ako sa WhatsApp. Gagawin ko, pangako ni Khalid. Humarap si Khalid sa lahat at yumukod ng malalim. Salamat sa inyo. Salamat Pilipinas. Ang 5 linggo na ito ay ang pinakamahalagang oras sa buhay ko. Sa airport, nagpumilit si Khalid na lumakad ng mag-isa sa airstairs. Ang bawat hakbang ay matatag,
puno ng lakas at kumpiyansa. Nang makarating siya sa pinto ng cabin, lumingon siya, kumaway at ngumiti. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang larawan na ito ay kumalat sa buong mundo at tinawag na Filipino Medical Miracle. Naging viral ito sa international medical community. Pagkaalis ng eroplano, tiningnan ni Khalid ang lumiit ng Pilipinas. Ang kaniyang puso ay puno ng pasasalamat at pangungulila. Ang isang maliit na isla ay nakagawa ng isang medical miracle at ganap na binago ang kaniyang buhay. Pagbalik sa Dubai, ang kuwento ni Khalid ay kumalat sa maharlikang pamilya at sa mataas na lipunan. Maraming tao ang pumunta para makita siya at lahat sila ay nagulat. Sa tuwing may dumarating, masiglang ikinukwento ni Khalid ang kaniyang karanasan sa Pilipinas. Pinuri niya ang miracle ni Dr. Reyes at isinulong ang integrative medicine. Alam niyo ba? Napakagaling talaga ng Pilipinas. Ang medical technology ay mas mahusay kaysa sa Europa at Amerika. Hindi lang profesional ang mga doktor, napakabuti pa nila. Ang pamumuhay ng lipunan ay surprisingly moderno. Hindi ito tulad ng iniisip ng mga tao, sabi niya. Ang kaniyang patuloy na pagpupuri ay nagpabago sa pananaw ng maraming tao. Dati, akala nila ang Western medical care lang ang maaasahan. Ngayon, nalaman nila na mayroong ganito kalakas na manlalaro sa Asia. Ang ama ni Khalid ay labis na humanga sa kaniyang anak. Agad siyang nagdaos ng maharlikang pulong at nag-anunsyo ng matinding kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng medisina. Bukod sa foundation, magpapadala rin sila ng grupo ng UAE doctors sa Pilipinas para mag-aral at kopyahin ang integrative medicine system. Ito ay biyaya ng Diyos at ito ay gawa ng mga Filipino doctors, sabi ng matandang hari na naging emosyonal sa pulong. Kailangan tayong magpasalamat at matuto ng tunay na kakayahan para maiuwi ang amazing medical system na ito sa UAE at makinabang ang ating mga tao. Ang desisyong ito ay nagkaisa. Hindi nagtagal, formal na nagtatag ng medical exchange mechanism ang UAE at Pilipinas. Taon-taon, nagpapalitan ng mga doktor para magbahagi ng kaalaman. Si Khalid mismo ay naging busy. Nagsimula siyang mag-aral ng integrative medicine theory at ginawa ang kigong araw-araw. Nag-imbita pa siya ng isang integrative medicine master na manatili sa Dubai para gabayan siya. Nagulat ang master. Kamahalan, napakalalim ng inyong pag-unawa sa integrative medicine. May likas kayong talino. Kung wala lang kayong posisyon bilang prinsipe, tiyak na magiging isang top integrative specialist kayo. Ngumiti si Khalid. Araw-araw akong nag-aaral. Balang araw, isusulong ko ang integrative medicine sa UAE at makikinabang ang mas maraming tao. Pagkalipas ng kalahating taon, bumalik si Khalid sa Pilipinas para sa follow-up check-up. Pinuri siya ni Dr. Reyes. Napakaganda ng recovery. Ang lahat ng indicators ay normal na. Ang inyong qigong ay napakagaling. Maayos ang daloy ng qi at dugo. Salamat po sa inyong pagtuturo, sabi ni Khalid. Tungkol po pala rito, may malaki akong plano. Gusto po kayong imbitahan ng aking ama sa Dubai para tulungan kaming magtatag ng isang integrative medicine center. Medyo nagulat si Dr. Reyes. Sa Dubai, kailangan ko munang pag-isipan ito. Huwag po kayong mag-alala. Magbigay lang po kayo ng inyong terms, sabi ni Khalid. Hindi niyo po kailangang manatili ng matagal. Lumipad lang po kayo ng regular para magbigay ng patnubay. Gusto lang naming kopyahin ang inyong karanasan para makinabang ang mga tao sa gitnang silangan. Nag-isip si Dr. Reyes at pumayag. Ito ay isang magandang oportunidad para isulong ang integrative medicine. Kaya, sa mga sumunod na taon, ilang beses lumipad si Dr. Reyes sa Dubai bawat taon. Tinulungan niya ang team na maitatag ang medical center. Agad na naging top tier ang center sa gitnang silangan. Maraming pasyente na may mahihirap na kaso ang pumupunta rito. Ang integrative medicine model ay gumawa ng maraming miracles. Naging sikat ang integrative medicine sa gitnang silangan. Si Khalid ay bumalik na sa normal na buhay. Naglaro siyang muli ng polo, dumalo sa mga royal events, at kumatawan pa sa bansa sa mga international conference. Sa tuwing nagsasalita siya, binabanggit niya ang kaniyang karanasan sa Pilipinas at pinasasalamatan ang mga Filipino doctors na nagbigay sa kaniya ng pangalawang buhay. Walang hangganan ang medisina at kailangan ng interconnection ng kultura, sabi ni Khalid sa isang international medical forum. Kahit gaano kagaling ang kanluraning medisina, mayroon pa rin itong limitasyon.
Ang natatanging halaga ng integrative medicine ay kailangang makita sa pamamagitan lamang ng pag-aaral at pagkuha ng best of both worlds natin, matutulungan ng totoo ang buong sangkatauhan. Ang kaniyang kwento ay isinulat sa libro at ginawang documentary na kumalat sa buong mundo. Maraming tao na nagdududa sa integrative medicine ang nanahimik. Nagsimula ring pag-aralan ng seryoso ng international medical community ang integrative medicine. Sa Pilipinas, ang kaso ni Khalid ay naging textbook case. Nakatanggap si Dr. Reyes ng maraming awards at karangalan, ngunit nanatili siyang mapagkumbaba. Araw-araw, nasa frontline siya, nagliligtas ng mga tao. Hindi lang ito tagumpay ko, sabi ni Dr. Reyes sa isang interview. Ito ay tagumpay ng buong team at ng integrative medicine. Gusto ko lang na mas maraming tao ang makakita ng kahanga-hangang integrative medicine at ng kalakasan ng Filipino medical system. Pagkalipas ng ilang taon, naging malapit na magkaibigan sina Khalid at Dr. Reyes. Madalas silang mag-video call at mag-usap tungkol sa medisina at buhay. Ilang beses bumabalik si Khalid sa Pilipinas bawat taon para magbakasyon at mag-check-up. Ginawa na niya ang Pilipinas na kaniyang pangalawang tahanan. Dr. Reyes, alam niyo ba, nagtayo ako ng Filipino coffee shop sa Dubai. Nagbebenta ako ng Filipino coffee beans at street food. Napakalakas ng negosyo. Maraming lokal na tao ang nakakilala sa Pilipinas sa pamamagitan ng aking tindahan, sabi ni Khalid, masayang masaya. Tuwang-tuwang tumawa si Dr. Reyes. Parang gusto mo nang maging Filipino Cultural Ambassador Ganyan talaga, sabi ni Khalid, mayabang ang muka. Binago ng Pilipinas ang aking buhay. Gusto kong ipagsigawan sa buong mundo kung gaano kaganda ang Pilipinas. Ang pangakong ito ay ginawa niya. Sa UAE, patuloy siyang nagbibigay ng plug para sa Pilipinas. Isinulong ang Filipino medical care, culture, food at humanity. Dahil sa kaniya, mas maraming tao sa UAE ang nagkagusto sa Pilipinas at naglakbay, nag-aral at nakipagkaibigan. At ang prinsipe na hinatulan ng habambuhay na pagkaparalisa ay gumamit ng kaniyang kwento ng tagumpay para patunayan kung ano ang himala. Hindi lang siya muling tumayo, nagtayo rin siya ng tulay na nag-uugnay sa dalawang mundo. Ipinakita ang kalakasan ng Pilipinas sa buong mundo at dinala ang integrative medicine sa gitna ng entablado ng mundo.